Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH at titingnan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong New Moon in Leo sa August 4, 2024, 7:12 p.m. Philippine Time. Ayan, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so for you Aries, ang new moon in Leo ay mangyayari sa inyo. 5th house of passion. 5th house is the house of uh, romantic connections, dating, uh, mga anak. Ayan, marami siyang area na nasasakupan. Since new moon is about new beginnings, maaring may magsisimulang romantic connection na hindi pa siya ganun kaseryoso, no? Pwedeng crush-crush, ganyan, dating-dating, getting to know each other. Maaring merong person na mag-open up sa'yo ng feelings niya towards you. And some of you naman mas mag-enjoy. Oo, you are going to heal the child in you. Yung inner child ninyo. May mga bagay na gusto mong ma-experience, magkaroon ng bata ka na ngayon, na mature ka na, meron ka ng kakayanan na ibigay yun sa sarili mo, i-treat mo yung sarili mo. 'Di ba? Sa example, nung bata ka, gusto mo nagte-travel, pero for some reasons, wala sa budget yon ng family ninyo. So, pinangarap mo siya. Nung lumaki ka, nagkatrabaho, pinangako mo sa sarili mo na i-treat mo yung sarili mo for travel. So ngayon, kumikita ka na, nakakapag-travel ka na. So that's how you heal your inner child. Yun yung mga gusto mong ma-experience ng bata ka na pinapa-experience mo sa sarili mo ngayon. Some of you naman, maaring may bagong anak. May new baby sa family. Pwedeng sa'yo to or sa family member mo. May bagong source of happiness. Oo. Yung iba, may kapatid. Magkakaroon ng kapatid. O kaya yung anak mo, magkakaroon ng kapatid. Anak mo rin yun, di ba? Oo. So, some of you, mas lalo rin kayo magiging creative. Maaring meron kayong mga creative ideas ngayon na gusto nyong pag-aralan pa, i-explore pa kung ano yung pwede nyo pang magawa para mas mapaunlad nyo yung mga nasimulan nyo. Oo. May project ka or may business ka. Anything that is connected to your skills, your abilities, your talents, gusto mo pa to na mas mapaunlad. So, mag-aaral ka, magdadagdag ka ng bagong resources. Oo. Kasi Jupiter is in your 3rd house. So, yung iba sa inyo, maaring more on short travels kayo ngayon. Oo, local travels. Yung iba, pwedeng makakabili kayo ng sasakyan. Meron lang challenge dito sa 12th house, which is your spiritual aspect ng buhay nyo. So, pwedeng yung iba, nagkakaroon kayo ng spiritual awakening, but yung iba hindi kayo aware na yun na pala yun, you are undergoing spiritual awakening, nagbabago yung pananaw mo sa buhay, marami kang kine-question ngayon na dati mong paniniwala, na naghahanap ka ng sagot sa mga tanong mong spiritual, ganon. So, this may also create some conflict doon sa mga natutunan mo. Kasi, nung mas bata tayo, iba yung natutunan natin. And then as we grow older, nagkaroon tayong sarili nating isip, mas naging tayo, parang curious na ano yung explanation nito? Bakit ganito to? Bakit hindi ganito? Alam mo yun? So, ngayon, you are really learning things on a deeper level. Oo. Very curious ka sa maraming bagay.
Also, pwede rin kung meron kang ine-expect na kamag-anak na uuwi, no? Yung tipong magkikita kayo, pwedeng may delay, okay? Yung iba naman, maaaring magkakaroon ng conflict with kamag-anak. Oo, extended family, tito, tita, ganyan. Maaring dahil sa paniniwala ninyo. Ito yung tipo magkaiba kayo ng paniniwala tapos nagpapagalingan kayo kung sino yung mas tama. Oo. Na baka mauwi sa misunderstanding, conflict. So, iwasan nyo na lang. Kapag masyado ng mainit ang laban. Kasi di ba minsan may mga ganyan kamag-anak. Especially, ano ba yung mga very sensitive topic na pag-usapan? Politics, di ba? Religion. So, iwasan nyo na. You have the Page of Pentacles, new source of income para sa iba sa inyo. Very creative kayo, kaya gusto nyo na magamit yung talents ninyo. You have the the Five of Swords. Ito rin yung sinasabi ko sa inyong conflict. Kasi pwedeng meron ditong nagmamagaling na gusto ipakita sa'yo na mas better siya sa'yo or sila sa'yo. Oo, minsan kasi merong nakikipagkompetensya sa atin kahit hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa kanila eh. Hayaan nyo na lang sila makapagkompetensya sa inyo. You also have a major decision in terms of a relationship. Yeah. Like what I mentioned kanina sa onset ng reading, no, na you may be involving yourself in a romantic connection. Maaring may mag-o-offer, sasabi ng feelings niya towards you. And hindi ka sure sa feelings mo, sa person na to. Hindi ka sure. Ayan, no, pinag-iisipan mo pa kung papasok ka sa relationship na yan, kung tatanggapin mo tong taong to. Although, nasa isip mo minsan, sige na nga, subukan na. Pero, pag andyan na, gagawin mo na, nagbabago yung isip mo. Na parang sabihin mo, ay, hindi pa pala ako ready. Ay, wait lang, ganyan. Oo. Kasi, ibig sabihin nun, hindi ka pa sigurado dun sa tao na yon. Okay lang naman nakilalanin mo, 'di ba? Huwag ka lang munang mag-commit. Kasi mahirap yung mayroon ng commitment. Marami ng expectations yan. Cavalier, parang kinukulit ka ng person na to. Message ng message. Oh, gentleman. You may be dealing with a person na pwedeng mas matanda sa'yo or mature kung mag-isip. Oo, hindi ka sure. Siguro, yung iba sa inyo Aries, if may pagkakataon na pumasok ka sa isang relationship, you wanna make sure na sigurado ka sa nararamdaman mo. Kasi yung iba sa inyo, nakakakita kayo ng red flags. Oo, dito sa person na to. So, syempre, kapag may red flag, ayaw natin yon. 'Di ba? Kasi may tendency or possibility na maging problema yan in the future. Kaya itong moon, it's about your instinct, no? Your intuition. Malaking tulong na naniniwala ka at nagtitiwala ka sa kutob mo. Minsan kasi, hindi natin kailangan ng malalim pa na paliwanag or scientific explanation or parang pruweba, no? Na makikita natin eh. Minsan, kailangan lang nating maramdaman. Pag naramdaman natin na, uy, may something dito, may mali dito, wag na. Ganon. So, ganon yung energy ng intuition, ng instinct mo. Yun yung guide mo. Okay? So, you have to tap into that dahil hindi ka naman ipapahamak ng instinct mo eh. Let's see, ano pa. Oh, let them go. Okay. Aries. Para to dun sa mga naguguluhan kung ikikip ba niya, itutuloy ba niya yung connection with someone or yung mga plano. Sabi rito, let them go. Kung yan yung nararamdaman mo, 'di ba?
yun yung gawin mo. Kasi you are being guided na i-let go na yung anything that is no longer serving your highest good, o kaya anything na sa tingin mo hindi makakabuti sa'yo. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!